And magandang araw po sa inyo. So ngayong araw magtatrabaho vlog muna tayo. Meron na lang akong gustong ipakita sa inyo kasi maraming nagtatanong sa atin ito eh. Ito po yung isa sa nakakatuwa sa trabaho ko, no. Bago kami makakuha ng sarili naming bahay, naghahanap sila ng brand new house dito sa Japan. And ayan, meron tayong 8 properties na ipapakita po sa inyo. Sigurado akong magugustuhan yung lahat, kaya ayun, sabi ko i-vlog ko na rin. Ayan, unang-unang bahay natin, sobrang ganda na agad. Nung naghahanap kami ng bahay ni Aya nun, ayan, isa to sa mga gustong model house namin eh. Parang wood type siya, saka merong gray or black na kulay. Sobrang modern na modern talaga yung style po niya. Ayan, yan yung unang bahay na ipapakita ko sa inyo. Tapos, pakita ko na rin sa inyo yung ibang bahay pa. Brand new house na available ngayon dito sa Gunma-ken Prefecture. Ayan, sa Gunma Prefecture. Ayan, ito yung pangalawang bahay. Kung gusto niyo naman ng medyo malinis lang tignan, ayan, kulay white siya na may konting gray. Ito yung pangatlong bahay. Ayan, may pagka-cream siya tapos may pagka-gray. Tapos kung gusto niyo naman ng bungalow type, pero maraming kwarto rin. Ayan, meron din siyang bungalow type. Ayan, hawak na natin yung 4 na susi para sa 4 na bahay. Ayan, pakita na natin sa inyo. Ayan, kung mapapansin nyo, dito muna sa labas. Ayan, pwedeng mag-park dito. 2 hanggang 3 sasakyan yan. Yung first property natin, ayan, 211.45 square meters po yung lot area niya. Tapos yung house area naman niya is 108.47 square meters. So, meron siyang 4 SLDK, ibig sabihin, merong 4 na room, isang storage, may isang extra storage, living, dining, kitchen, plus meron pa siyang walk-in closet. So ibig sabihin, sobrang ganda ng property na to kasi sobrang daming kwarto, may extra walk-in closet ka pa at storage. Ayan, pasukin na natin agad. Ayan, meron siyang outdoor faucet, syempre. Tapos meron diyang mailbox and intercom. Okay, pasok tayo sa loob. Ayan, wow. Sige, buksan muna natin yung ilaw sa loob. Ito po yung genkan niya or main entrance niya na maluwag talaga. Ang maganda rito, meron na siyang ayan, cabinet or shoe cabinet para sa mga sapatos. Sobrang dami nang mailalagay dyan, no? Ayan, pagpasok ng genkan po, ayan, diretso ka lang dyan, living area na po yan. Tapos, dito sa right side yung bathroom niya. And dito naman sa left side yung hagdan paakyat. And bago tayo umakyat, meron din dito pintuan para sa toilet. Ayan. Punta muna tayo dito sa right side, which is yung bathroom area niya. Pag pumunta sa bathroom area, meron na ritong extra cabinet. Ayan, pwede paglagyan ng mga gamit mo, vacuum or kahit anong panlinis sa bahay. And sa left side naman po, yung kanyang bathroom area. Meron ng vanity, merong washing machine area. Meron din siyang shower area. Ayan. Tapos paglabas naman natin dito, so dito nga yung hagdan. Then sa right side natin, meron na dyan toilet. Ayan yung toilet niya. Ayan, sa ilalim ng hagdan po yan. Tapos pagpasok natin dyan, ito na yung living room area. Ayan. Ayan, pagpasok po natin dito, ito na po yung living room area. Ayan, makikita nyo sobrang luwag lang niya. Kung saan pwede natin ilagay yung TV, yung sofa, pati na rin yung dining area niya dito sa side na to. Dito naman yung dining area niya. Then, diretso na tayo agad sa kitchen area, pati na rin sa first room niya dito sa ibaba. Ito po yung kitchen area niya. Siyempre sa kitchen area, maluwag na rin yan. May mga drawers. Meron din siyang sink, napakalaking sink. Meron din siyang griller. Ayan, ito yung griller niya. Stove. And siyempre, exhaust fan. Ayan, kompleto yan. Tapos, dito naman sa first room niya. Ayan, sobrang luwag na nung first room niya kung saan pwede kayong magawa ng play area dyan, workspace. Pwede rin magiging kwarto ng mga anak nyo. Ito nga sa room na to, siyempre, meron din siyang cabinet. Ayan. Maluwag na yung cabinet niya. Akit naman tayo sa taas.
Dito po sa living area, ayan, pwede na tayong umakyat sa taas. Ayan po yung Genkan area. So, akit tayo sa taas. Then, meron ditong 3 rooms. Dahil nga 4 LDK to. Ito yung first room, second room, third room, and lastly, yung extra storage na nabanggit natin sa inyo. Ayan, ito yung storage niya. Ganyan po siya, kalapad. Kung saan pwede mong gawin ding workspace or extra storage or walk-in closet. Pwede rin gawing extra walk-in closet to. Okay, so dito naman sa side na to, nandito yung ayan, toilet. May toilet siyempre sa taas kung saan mga gamit mo. Kung saan di mo na kailangan bumaba para mag-toilet. No? Then sa right side natin, ito na yung first room. Okay, sa first room, maluwag na to. Ayan, ito yung first room, sobrang luwag na. And siyempre, hindi mawawala yung cabinet. Ayan, meron na siyang cabinet dyan. Pwede ka na rin maghang dyan ng mga damit mo. Okay. Tapos, punta na tayo sa second room agad. Okay, so sa second room, ayan, dito tayo sa second room. Okay, ayan, ito yung second room. Pagpasok natin, meron na diyang cabinet. Paglabas natin, ito yung cabinet nga na sinabi ko sa inyo kanina. Puntahan na natin yung master bedroom. Okay, sa master bedroom, ito na po siya. Sobrang laki, sobrang luwag. Ayan. Gaya na sabi ko sa inyo, sobrang laki, sobrang luwag nitong master bedroom. And bukod dyan, meron din siyang walk-in closet. Ayan, ito yung walk-in closet niya. Kung saan pwede ka nang maglagay ng mga damit mo rito. Then, ito na yung access niya papuntang balcony area. Ayan. Wala tayo sa balcony area. Okay. Ito yung balcony area niya. Ito yung isa sa maganda sa bahay na may balcony. Bukod sa pwede ka nang magstay dito para mag-relax o magmuni-muni. Ayan. Pwede ka rin magsampay dito kasi meron na siyang mga nakaabang na sampayan dyan. Ito. Ayan. Okay. Tapos, ayan, ang maganda sa balcony na to, ayan, may bubong siya. So, hindi ka maulanan. Makalimutan mo man yung sinampay mo, hindi maulanan. Tapos, tanaw mo pa rito yung labas ng bahay mo. Kung interesado kayo dito sa unang bahay na pinakita ko, ayan, ulitin ko, 4SLDK plus may walk-in closet po siya. And 211.45 square meters ang land area and 108.47 square meters naman para sa house area. Nagkakahalaga po siya ng 23,900,000 in yen. Sobrang murang-mura po ito para sa gantong kagandang property at brand new house po siya. So, wag na natin patagalin, puntahan natin agad yung pangalawang property. Ayan, puntahan natin yung pangalawang property and halimbawa meron kayong kamag-anak o meron kayong kakilala na gusto nyo kapitbahay, pwedeng dalawa na kayo dito o tatlo na kayo dito tumira kasi magkakadikit lang po yung mga bahay na yan. Sa pangalawang property po natin, bago tayo pumasok, explain ko lang sa inyo, nagkakahalaga siya ng 24,900,000 in yen. Mas mataas siya ng 1 million yen compare dun sa unang property natin. Dahil nung nakita ko yung loob, worth it talaga siya. Sa pangalawang property, ayan, matik yan. Meron din niyang outdoor faucet. Pwede ka rin magtanim dyan, gulay or mga halaman, bulaklak. Pwede na dyan. Tapos meron niyang outdoor intercom. Ayan, mailbox. And may space dito para sa halimbawa mga payong or extra storage na pwede mo ilagay dyan. No? Okay. So ito yung kanya Genkan area na meron na rin siyang mga cabinet dito for shoes and ayan, mga shoes pa dyan. Meron din sa itaas. Ayan. Okay, sobrang luwag no Genkan area niya. Okay, so ito yung unang pinto. May pangalawang pinto doon. May pangatlong pinto doon. At pakita ko na agad sa inyo to. Ayan. Meron ditong space. Itong space na to is para sa yung pantry area. Ayan, sobrang dami mong malalagay na stocks po dyan. Okay, mga groceries and kahit ano pa. Sa tabi ng pantry area, ito na po yung bathroom area. Sige, mamaya natin papakita yan kasi meron siyang isang shortcut pa dun sa kabila na dito ka papasok. Ayan. Sige, mamaya tayo sa bathroom area.
Dito na tayo sa kitchen area. And dito muna tayo sa first door first door mula sa Genkan. Ayan. Kasi pag pasok mo dito sa first door, ayan, makikita mo agad yung living room area. Ayan na nga, pagpasok natin dito sa living room area, ganyan po siya kaluwag. So pwede tayo maglagay ng sofa dyan. Then, ang maganda rito, pag nilagay mo yung sofa mo dyan, meron na siyang built-in TV stand. Ayan, hindi mo na kailangan bumili ng TV stand dahil meron na siyang built-in, kasama na siya. And para sa mga display mo, ayan, mga awards ng anak mo, pwede mong ilagay. Ayan, bukod dyan sa TV stand, ayan, meron naman ditong space para sa dining area natin. Pwede mo ilagay ang dining table dyan. Tapos, ito na yung ating kitchen area. Okay, ito yung kitchen area natin. Siyempre, meron niyang access mula doon kanina sa pantry. And, diretso na agad tayo dito sa pinto na to, kung saan meron ding daan papunta sa bathroom area, may hagdan paakyat, tapos meron ding toilet dito. Ayan, ito yung first toilet natin. Ayan, malinis, bagong-bago siyempre. Tapos, ito na po yung napakagandang vanity area natin na may malaking mirror, merong magandang sink table, and malaking drawer para sa mga kailangan natin dyan. Tapos, siyempre, hindi mawawala yung ating storage for mga needs natin. Okay, you know. Meron na rin siyang built-in for towel. Nice. Okay, tapos dito may pintuan na rito. Ang maganda dyan, hindi mo na kailangan pumunta sa living area kasi from second floor, i-close mo lang yan. May privacy ka para sa vanity area mo. And diretso na rin sa shower area, pati na rin sa wash area. Ayan, dito yung washing machine. May space table dito para sa pagtitiklop ng mga damit. Yung ating shower area, which is may pintuan din dito para sa yung privacy. Okay, tapos ayan, may oforo, may shower, may mirror. Ayan, sobrang ganda. Shower area, wash area, papunta sa vanity area, paakyat ng bahay. Okay, sige, akyat na tayo sa taas. So, pag-akyat natin dito sa taas, ayan, meron siyang first room, toilet, then nandun pa yung tatlong pintuan. So, dahil 4LDK nga siya, plus walk-in closet, yung 4 na room niya ay nasa itaas na po lahat. No? Wala po tayong room sa ibaba. Unahin na natin yung first room dito sa left side. Ayan, ito po yung itsura ng room niya. Maluwag na rin. And meron din siyang cabinet. Okay. Punta naman tayo sa toilet. Ayan, ito naman po yung toilet niya sa taas. Hindi mo na kailangan bumaba para mag-toilet. Okay. So sa ating second room, dito naman po, ito yung second room natin. Ito naman yung second room natin. Ayan, maluwag na rin yung second room natin. Sobrang luwag na rin yung second room. And syempre, meron din niyang cabinet. Sobrang luwag ng cabinet niya. Oh. Naman tayo sa third room. Ito yung third room niya. Tapos may maliit na window rito kung saan makikita mo yung master bedroom. So sa room na to, syempre hindi rin mawawala yung ating cabinet. Ayan, may cabinet din po yan. Okay, sa last room tayo, which is sa master bedroom na sobrang spacious, sobrang laki. And syempre, meron niyang access for balcony. And meron din niyang sariling walk-in closet. Ayan, pakita ko sa inyo yung walk-in closet. Ayan, sobrang daming malalagay niya, no? Sobrang luwag. And punta naman tayo dito sa balcony area. Okay. Hindi siya ganun kalaki, pero pwede ka na rin magsampay dyan kasi merong bubong na rin dyan. And tanaw mo na rin dito yung labas ng bahay mo, which is yung parking area. Ayan, yung property na to, again, 24,900,000 in yen. 4 LDK plus meron siyang walk-in closet. Kung nagustuhan mo naman tong second property, 4 LDK siya plus meron na rin siyang extra walk-in closet. 210.41 square meters yung lot area and yung house area naman is 106.8
square meters. Ayan. Puntahan na natin agad yung third property. Ayan, ito yung second property natin. Then sa ating pangatlong property, ito naman po siya. Ayan, sobrang laki rin niyang. Meron siyang 4 SLDK plus meron siyang extra walk-in closet. Ang sukat ng property na to, and mas malaki siya compared dun sa first and second property. 262.45 square meters yung land area. 128.35 square meters naman para sa house area. Kung kanina, 23 million, 24 million. Ito naman, 25,900,000 in yen po. Punta na natin yung fourth property. And ang maganda naman dito sa fourth property, kung ayaw mo ng second floor na bahay or tinatawag nga na bungalow type, ayan, perfect sa buong pamilya pa rin. And siyempre, mas advisable din siya sa may kasamang senior or di kaya kung iniisip mo na yung future mo kapag tumanda ka na perfect din to kasi bungalow type lang siya. Ayan. Pero itong property na to is napakalaki rin ng lot area niya, which is 263.56 square meters. Ang house area naman niya is 98.95 square meters. Meron siyang 3 LDK plus meron din siyang walk-in closet. Tara, punta na natin agad yung ating apat pang property. Nasa ibang location naman siya rito. Dito pa rin yan sa Gunma Prefecture. Ayan, bali tapos na po tayo dito sa unang apat na property. Diyan lang kayo kasi meron pa tayong ipapakitang apat pa brand new house na property. Dun sa mga next property na ipapakita natin, meron ding mura dun. And ang maganda rin dun is brand new din siya. Sigurado ko isa din dun magugustuhan nyo rin. Alam nyo ang maganda sa mga property dito sa Gunma Prefecture. Kung mapapansin nyo po, sobrang lalaki po ng mga lot area niya, no? Unlike po sa mga city na talagang maliliit lang po yung lot area kasi ganun po talaga sa mga city. Bukod po sa medyo mahal ang mga property doon, dahil nga city nga po, ayan, maliliit lang din po yung mga size ng mga lote doon, no? Dito sa Gunma Prefecture, ayan, bukod sa malalaki na lote, mas mura pa yung mga property. At isa pa sa kaibahan ng properties sa city, pati dito po sa Gunma Prefecture, tahimik lang po dito, very peaceful. Kaya naman kung ang hilig mo is yung peaceful na lugar, perfect na perfect po sa inyo yung property dito sa bandang Gunma Prefecture. Ito po yung isa sa nakakatuwa sa trabaho ko, no? Bago kami makakuha ng sarili naming bahay, dahil nga po yung trabaho ko dito is marketing staff po. Ay, nakikita ko po yung bawat property. Sa bawat pag-visit ko po sa mga property, nakita ko po kung ano yung babagay din sa pamilya ko. Ayan. Pero syempre, iba-iba naman tayong preference. Ayan. May iba sa atin gusto malapit na malapit talaga sa Tokyo. May iba sa atin mismong Tokyo yung gusto. May iba naman sa atin gusto Kanagawa, Chiba, Ibaraki. Depende rin po talaga sa preference ng bawat client namin. May iba naman gusto sa countryside. Ayan. May iba-iba rin talaga ng preference talaga po bawat isa sa atin, bawat client na nakakausap namin. And syempre, depende rin po yun sa budget nila. Kung may malaki tayong budget, and alam naman natin kaya nating hulugan monthly, pwede po kayong tumira na malapit sa Tokyo. Katulad po ng Kanagawa, Yokohama. Syempre yan, sa Tokyo. Yun nga lang, medyo mahal talaga ang mga property po sa Tokyo. Pero kung sa tingin nyo, sapat lang po yung budget natin, I suggest po, na katulad po namin, ayan, nagustuhan namin sa Saitama area. And kung gusto mo naman talaga ng very talaga peaceful talaga and countryside area ng Kanto region po, pwede namin suggest sa inyo yung Tochigi Prefecture and Gunma Prefecture. Ayan. Iba-iba lang talaga po ng preference saka pangangailangan din po talaga, no? And kaya naman bago kami makakuha ng bahay, isa yun sa pinaka nagustuhan ko talaga sa trabaho ko is yung nabivisit ko yung iba-ibang klase ng bahay. Nakikita ko kung ano yung babagay sa pamilya ko. Tapos bukod doon, ayan, nasi-share ko pa po sa inyo dito sa YouTube mga bahay na available po ngayon. Ayan, katulad ngayon, may available din dito sa Gunma Prefecture. Anyway, nandito na pala ako sa apat na property pa na ipapakita ko sa inyo. Yung property dito, ayan, 5 property talaga siya. Kaya lang yung isa po, nakuha na po siya. Ito, pakita ko sa inyo yung mga available property. Itong una na to. Ito yung pangalawa.
Tapos yung nasold na po na property, ito po siya yung pangatlo. Ito meron na pong nagkagusto sa property na to, nakuha na. Tapos yung pang-apat na property, ito. Then yung pang-lima, yung nasa likod. Itong pang-apat, ang kinaganda nito, meron siyang parking dito sa likuran. Tapos, meron din siyang parking din sa harapan. Ayan, dun tayo nag-park kasi. Ayan, tapos yung isang property, ito po yung harapan niya. Sobrang luwag din. Ayan, puntahan na natin agad itong unang property. Ang kinaganda nitong property na to, ito yung pinakamura niya. 20,900,000 in yen. Tapos 4 SLDK pa siya, plus meron pa siyang extra walk-in closet. Meron din siyang garden dyan sa labas. Ayan, ready na. Tapos siyempre meron siyang intercom and mailbox. Meron siyang outdoor faucet. And tignan nyo naman yung labas pa lang ng pinto. Oh. Very modern talaga. At maluwag talaga siya. Oh. Sige, pasok tayo sa loob. Okay, ganda. Ito na nga, pagpasok natin ng Genkang area, ayan, very spacious. Tapos meron siyang, may shelves siya rito para sa mga sapatos. And ayan na nga. So pagpasok natin dito sa living area, ganyan po siya ka-spacious, sobrang laki. Ayan, pakita ko sa inyo kung gaano siya ka-spacious, sobrang laki po. No? Ganyan po kalaki yung living area natin. And dito naman po yung dining area. Ito naman po yung space para sa dining area, sobrang luwag din po. Yan yung dining area. Tapos harap po niyan ang ating kitchen area. Ayan, kumpleto po yan. May sink, may stove, may griller, may exhaust fan. And may extra bintana rito para hindi mangamoy yung ating mga niluluto. Punta naman tayo sa side na to, which is yung ating bathroom area. Yan, may vanity, may wash area, meron pong shower area, may ofuro syempre. Ayan, nakit na po tayo dun sa ito. Ayan, from bathroom area, meron pong first room dito. Syempre may cabinet po. Tapos sakit tayo dito sa side. Punta naman tayo sa side na to. Okay, dito naman yung ating toilet bago tayo umakyat sa taas. Then meron tayong extra storage dito para sa cleaning tools natin. Punta tayo sa taas. Ito naman po sa second floor. Ayan. Sobrang luwag ng hallway niya. Then pag akit pa lang natin dito, dito na yung second toilet. Tapos ito po yung isang room na sobrang luwag. At ang ganda ng bintana niya, kaya sobrang liwanag ng kwarto. Ayan, may cabinet. Punta tayo sa side na to. Sa hallway, dito sa second floor, sobrang luwag. Pwede kayong tumambay dito. Ayan, maglagay kayo ng chairs dyan and table. Tapos, dito naman sa second room, sobrang luwag din. Ayan, tapos meron siyang syempre yung cabinet. Ganyan po siya kaluwag. Okay? And siyempre meron din siyang cabinet. Ayan, malaki ng cabinet ha. Okay, sige, punta tayo sa third room. Naman sa third room, dito lang po yan sa right side. Ang maganda din sa third room, master bedroom. Meron na siyang walk-in closet. Ayan. Tapos ito yung master bedroom. And meron siyang access sa balcony. Ayan. Ito po yung ating panglimang property. Para sa ating panglimang property, ito yung pinakamura po sa mga pinakita ko sa inyo. 20,900,000 in yen. 4 SLDK na siya with walk-in closet. Sobrang laki ng lot area, 199.32 square meters. Ang house area naman po is 110.95 square meters. Ano tayo sa pang-anim na property? Tara! Dito na tayo sa second property. And combination po siya ng black and brown. Sobrang ganda rin ito, no? Sobrang elegant. And itong property na to, 24,900,000 in yen. 4 LDK plus meron siyang dalawang walk-in closet. Puntahan natin agad. Ayan, may malaki rin po siya ang garden area dito. Ready na siya. And siyempre may outdoor faucet. Merong intercom and mailbox. Ayan, pagpasok natin sa property na to, ayan, sobrang luwag nung Genkan po niya. And sa left side, makikita agad yung
shelves para sa sapatos. Meron ding cabinet para sa sapatos. And meron din siyang pinto papunta dyan dito sa area na to. Ayan. So, ayan yung isa. Meron siya shoe closet. Ayan. Genkan. Ayan. Makikita mo na agad yung mga pintuan papuntang first room, living dining kitchen, sa hagdan, pinto sa first toilet, and sa bathroom. Dito muna tayo sa bathroom. Ayan. Vanity and wash area. And pati na rin siyempre sa ating shower area. Ayan. So may space din dito. Built-in towel holder. Okay. Punta na agad tayo sa first room. Ito. Modern tatami. Brown and light brown color. Then may side siya na western style. Bintana papunta sa garden. Meron din siyang cabinet dito. Ganito po siya kaluwag. Ayan. Punta naman tayo sa living area. Ayan, sa living area naman po, ganito rin po siya kaluwag. And meron din siyang access papunta siyempre sa garden. Then, sa harapan natin, makikita yung kitchen area. So, ito na yung kitchen area. Puntahan natin dito na sobrang spacious din. And ang maganda dyan, may back door na rin dyan. Silipin natin kung ano yung makita natin sa back door. Okay, ito yung back door niya. May space para sa mga gumi or basura natin. May stove, may griller, meron din siyang exhaust fan siyempre, tapos mga drawers po dyan. Then dito naman sa side na to, makikita naman natin po yung area kung saan yung toilet sa baba. Ayan yung toilet natin. Then ito naman po yung hagdan, pataas. Motif niya is brown, pati yung flooring niya, wood type. And sobrang luwag ng hallway na yan. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Sobrang luwag ng hallway. Then, dito sa side na to, pram stair. Meron po tayo dito toilet. Ayan, ito po yung first toilet natin. Then, dito sa side na to, makikita naman yung first room. Ayan po yung first room na merong access sa balcony area. And, ang maganda sa room na to, meron po siyang cabinet. And ito po yung balcony area. Ayan, may sarili siyang balcony area. Tapos napansin ko, meron ding access dun sa kabila. Check natin kung saan galing yan. Ayan, dito naman po sa second room dito sa taas. Pakita ko sa inyo. Okay, ito nga po yung access dun sa balcony area din kanina. Ito po kaluwag tong kwarto na to. Then ang maganda rito, meron din siyang cabinet dito. Okay. Ayan, may cabinet din po dyan. Last room natin, dito naman po, sa side na to. Ito yung master bedroom. Ayan, sobrang spacious, sobrang laki. May access sa balcony area. May extra space doon for walk-in closet. Ito yung sinasabi ng dalawang walk-in closet. Ayan, dalawang walk-in closet. Tapos yung isang walk-in closet naman na may pintuan, dito naman po siya. Ayan. Para sa balcony area naman po niya. Ayan, may sariling balcony area rin. And kung nagustuhan niyo yung property na to, 4 LDK plus dalawang walk-in closet, 24,900,000 in yen. Ayan, 234 square meters, lot area, 122.55 square meters para sa house area. So, puntahan na natin yung pang-pitong property na ipapakita natin. May natitipuan na po ba kayo sa mga property na pinakita natin? Alin po dun sa unang 6 na property yung nagustuhan nyo? At bakit nyo po yung nagustuhan? Pa-comment naman po. Yung pang-pitong property natin, ayan, bungalow type siya. Meron siyang back door, parking space siya dyan. May malaking garden area. Ayan, mahabang garden area. Dahil matatanim dyan. Ayan, tapos may space para sa sampayan dito. And merong intercom, mailbox. After natin dito sa bungalow type, punta na natin yung last house na po i-visit natin. Sobrang laki rin ng lot area nito. Sobrang ganda rin niya, oh. May space din para sa garden. Ayan, pwede ka magtanim ng bulaklak o kaya ng mga gulay dyan. Merong intercom, mailbox,
Kayo po yung papipiliin dun sa 8 property na pinakita ko sa inyo. Ano ba yung nagustuhan nyo dun? Kasi yung iba gusto mga dark colors, yung iba naman gusto mga light colors. Yung iba gusto may second floor, yung iba naman gusto bungalow type lang. Aling sa 8 property na yun yung sa tingin yung swak para sa pamilya nyo? Ayan, pa-comment naman po sa comment section natin. Ayan, bali yung Entrust Japan Homes po kung saan po ako nagtatrabaho ngayon. Ayan, tumutulong po sa mga kababayan natin dito sa Japan para magkaroon ng sariling bahay. Ito po ay housing loan. So, pwede nilang bayaran to 35 years hanggang 50 years po. Ayan, depende po sa case ng kanilang pamumuhay. Sino nga ba yung pwedeng mag-apply ng housing loan dito sa Entrust Japan Homes? Ayan, basta po sila ay permanent resident po dito sa Japan. Japanese national po. Pwede rin naman po yung mga long-term residents po. Katulad po ng spouse of Japanese, child of Japanese, child and spouse of permanent resident. And pwede rin naman po yung mga single parent. Basta po sila ay permanent residents, kahit single parent po sila, pwede rin po silang mag-apply ng housing loan. Tapos bukod dun po sa mga resident dito sa Japan, pwede rin pong makabili ang mga foreign national. Pwede rin pong makabili ang mga kababayan natin na hindi resident na nakatira sa Pilipinas or nakatira sa ibang bansa. Ayan, pwede po kayong makapag-acquire ng house and lot dito sa Japan. Pero in cash basis lang po. Kaya naman kung interesado kayo, resident po kayo dito sa Japan or hindi, ayan, mag-message lang po kayo sa Entrust Japan Homes. Ayan po yung aming company. Meron po kaming Facebook page na nagsasalta ng Portuguese. Ito po. Meron din po kaming staff na nagsasalta ng Espanyol. Ito naman po. Para sa mga English speaker naman po, meron din po kaming Entrust English. Para sa mga Filipino, Tagalog man yan, English, and Japanese language. Ito naman po yung Entrust Japan Homes na tutulong sa inyo. Pwede rin tumawag sa contact number namin. Ito po yung contact number. Sana nakatulong itong trabaho vlog natin ngayon para sa mga kababayan natin na gustong magkabahay dito sa Japan.